Sound check. Yun, amen. Tunay nga na masarap yung sa piling ng Lord, no? At meron lang po ako isang trivia sa inyo pagdating sa pagpupuri at pagsamba. Ako po ay nagsimulang tumugtog sa Ministry of Music nung ako po ay young people pa. At half of my life ay sa worship na po ako. At ang dami ko mga experiences about worship, seminar, marami akong naatinan. Di niyo po ba alam na there is power in music, in worship? Meron pong kaganapan kapag tayo po ay nagpupurit, sumasamba sa ating Diyos. Merong pinapagaling. At una pong experience nito, si Apostol Pablo po ay yung siya ay nakakulong, siya po ay sumamba at nagpuris sa ating Panginoon. At meron pong naganap na pagyanig, lindol, nabuksan po ang kanyang kulungan na maaari siyang lumabas. Ngunit nanatili po siya doon at yung pong bantay niya ay naging mananampalataya. Kasi pag tumakas po si Apostol Pablo, ang pananagutan ng bantay ay papatayin po. No, there is power in music. At isa pa po, na hindi kayang gawin ng kaaway, no, yung sumamba. Amen? Yung magpuri sa isang Diyos. Kasi ang gusto ng kaaway siya yung sasambahin. No? Ako po ay nagkaroon ng experience nung maging part ng kami po ay mag-aral sa pinadala ng church. So, seminar for 3 days. At yung lugar po na yon ay, nung panahon na yon ay sa bandang Cavite, Indang 13. So, ang problema po nung pastor na ito, every time na nandun po kami nag-aaral about evangelism, no, yung pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Sabi niya, brother and sister, ang isa po ko pong problema dito, every night po, may kumakatok po sa church. At ang sabi, pastor, pwede po ba ipanalangin niyo po yung aking anak, ang aking kapatid? Bakit po? Inaalihan po ng masamang espiritu. Napalunok po ako. Kasi nandun po ako eh. So, ibig sabihin, pag mamayang gabi, may kumatok, naku, sama ako. That time kabataan pa lang ako eh. Di ba? Hindi pa ako. Sabi ko, Lord, para ang hirap hata. At ang sabi ng pastor, inumaga siya sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Kung ano-anong verse ang ginamit niya, binabalik lang sa kanya. Nung napagod na siya, mag-uumaga na. At isa lang yung tanging in-impress sa kanya ng Panginoon. Yung po ay ang mag-worship. Sumamba. At ang sabi niya, yung time na yon, sambahin mo ang Diyos na naglalang sa iyo. Umalis po ang masamang espiritu. Amen? There is power in music. Amen? Merong pinapagaling, may miracles na nangyari. No? Ito po ay intro pa lamang. No? Hindi pa po ako nagme-message. No? Intro pa lamang to. Wala po si pastor at ako po ay nabigyan ng pagkakataon muli na makapagbahagi, no, sa umagang ito. Amen? Purihin po ang Diyos. No? Ang ating pong mensahe sa umagang ito ay matatagpuan po sa Mark chapter 5, verse 25 hanggang 34. Kung meron po kayong mga Biblia, ito po ay buksan natin sa, makibukas po kayo sa Mark chapter 5, verse 25 hanggang 34. Basahin po natin. Kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't muli siyang bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan.
sa paligid ninyo. Bakit po ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit nyo? Subalit patuloy na lumungon si Jesus sa paghanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Palibasay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa, ipinagtapat ang buong katotohanan, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Tayo po ay sumandaling manalangin, yumuko po tayo. Hallelujah. Oh God, we worship you, Lord God. Tunay napakabuti mo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, binigyan mo po kami uli ng pagkakataon na ikaw po ay aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po na narito ang bawat isa, Panginoon, na merong pong pagnanasa na ikaw ay mapapurihan, mapasalamatan at sambahin, Panginoon. Bagamat may mga dumaan na mga bagyo, Panginoon, pagsubok, suliranin, Panginoon, tunay na hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Panginoon. My help comes, yung aming pong tulong ay sa iyo nagmumula, oh Lord God. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinababayaan. Panginoon, sa umagang ito, ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng narito, Panginoon. Gamitin mo po ko, Panginoon, maging daluyan ng yung mga salita, Panginoon, at yung kapangyarihan ng yung banal na Espiritu, Panginoon, yung power and anointing na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang ikaw ang may taas at mapapurihan sa amin sa kalagitnaan sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papurit pagsamba. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ang title nga po pala ng ating mensahe sa umagang ito, A Touch of Faith. A Touch of Faith. Ngayon, bigyan po muna natin ng introduction, no? Yung so chapter 21, basahin po muna kasi meron po tayong 3 karakter na makikita sa ating binasa, no? Sa verse 21, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. So, ang istorya po kasi nito sa verse 1 ng Mark 5, kung ate pong titignan, no, ay galing po siya sa bayan ng Gerasenyo, no, na kung saan pinagaling niya yung lalaki na inaalihan ng masamang espiritu. No, alam naman po natin yun, no, yung naninirahan sa libingan, no, yung pangalan ay marami po yung kanyang espiritong pumasok sa kanya at napalayas po yun. So doon po yung simula ng istorya. Galing po, ngayon pabalik po, si Jesucristo, nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Verse 22, naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. So 3 pong karakter yan. Una, si Jairo, no, isang namumuno sa sinagoga. Pagkakita niya kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmamakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. So, pangalawang karakter po yung kanyang anak na dalagita. No, nag-aagaw buhay. So, mas nangangailangan ng emergency, 'di ba? Kasi agaw buhay no. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Verse 24, sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Verse 25, dito na po yung ating panghuling karakter. No? Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. No? Naubos na ang kanyang ari-arian. Take note, ari-arian. Hindi po ito pera. Ito po yung ari-arian. Kung anong meron ka, halimbawa bahay, lupa,
'Di ba? Anumang bagay na sa'yo, possession mo, ay ito'y naubos na. No? Sa kanyang pagpapagamot, ngunit hindi pa siya gumagaling. No? Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. So tingnan po natin yung pinakapangunahing karakter sa tauhan na ito sa ating pag-aaralan. Yung po yung babaeng 12 years ng dinudugo. Tatlo po yung kanyang issue o yung kanyang kinakaharap na problema. Ang unang issue niya ay dinudugo siya for 12 years. No? Pangalawa, naubos na yung kanyang ari-arian. At pangatlo, hindi pa rin siya gumagaling. Kahit anong doktor, kahit anong position ang gawin niya, parang na-modus ako Di ba? Parang gano'n na. Dapat expectation mo, naubos na nga yung ari-arian mo sa pagpapagamot, pero hindi pa siya gumagaling. Ang sabi, lalo pa siyang lumalala. So, ako po ay sinubukan kong ilagay yung sitwasyon niya, ay yung sitwasyon niya, yung sitwasyon ko sa sitwasyon niya. Bagamat ako'y lalaki, pero sabi ko parang ang hirap nito. 'Di ba? Parang kasi sa atin dumaan lang yung bagyo, 'di ba? Parang na-wash out yung natin, 'di ba? Ako po kami rin nabaha no? Yung nanay ko po nabaha rin sa Marula, sa Bibi, wash out din, no? Pero ito pong babaeng to ay may issue na, no? Sa kanyang pagdurugo for 12 years, no? Ngayon, tingnan natin para lubos nating maunawaan, ano ba yung medical term, no? Punta po tayo sa science para lubos po nating maunawaan kasi pag binasa lang natin dinurugo or sa English sabi niya may issues of blood, 'di ba? Ang sabi po sa science, base sa kanyang sintomas, ito po ay menorrhagia na ang ibig sabihin, it means abnormally, hindi po normal, abnormally, di ba? Heavy, prolonged, continuous menstruation. Ibig sabihin, hindi po siya normal, heavy. Sa English po, sa American Standard Version, ang pagkakasabi doon fountain of blood. Ibig sabihin, alam po natin yung fountain, di ba? Nakakita na po tayo. Bumibili po tayo niyan pag Christmas, saka New Year, di ba? Nagpapatok tayong fountain. Ibig sabihin, ganong kalakas yung pressure. Heavy, di ba? Prolong, ibig sa mahabang panahon, for 12 years. At continuous, tuloy-tuloy, di ba? Continuous menstruation. So, ang hirap po ng pinagdaraanan ng babaeng ito. At nung ako po ay nag-iisip, sabi ko parang hindi ko ata kaya. Bagamat ako'y lalaki, pero yung journey, yung suffering ng pinagdadaanan nito, ay napagdaanan ko. Pero kung i-compare ko yun sa pinagdaanan niya, yung sitwasyon ko parang ang hirap kasi walang-wala ka na Lahat ng ari-arian, lahat ng possession, meron ka, wala na. Tama naman yung ginawa niya, di ba? Magpagamot, humanap ng kung may pera ka naman, tama naman yun. Gamitin mo yung pera mo para sa kapapanatag din yung kaisipan at kagagaling mo, di ba? Bakit hindi? Kaya lang naubos. Tapos, hindi pa siya gumagaling. No? Menorrhagia. Ibig sabihin, continuous, abnormally, heavy, prolonged, continuous menstruation. Diba? Yung pagkaka-illustration po sa American Standard, yung fountain of blood. Alam ko po, yung mga kababaihan, makaka-relate po dito. Kasi ang normal, di ba may certain period lang po yung monthly period ng mga kababaihan. Di ba? At isa pa po, no, ang sabi po sa English ay suffered. She suffered. Ngayon, sinerch ko po, ano po ba ang ibig sabihin ng suffered or suffering? Ito po yun. Suffering came from Greek words. Suffered or suffering came from Greek words Pasko. Hindi ko po alam kung tama po yung pronunciation ko kasi hindi man ako Grego. Di ba? P-A-S, tapos may dash K-H-O. Pask. Hindi ko alam kung Pasko, pag Pinasko, di ba? Pasko, which describe not just physical suffering, but suffering in mind and emotion. So masasabi natin, yung suffering na pinagdaanan niya, hindi lang linggo, hindi lang buwan, taon, 12 years.
Emotionally, wala na siyang hari-arian. Physically, di ba, alam naman natin ang mga kababaihan kapag mayroong kanta, gusto mo parang sa kama ka na lang, ayaw mong magkikilos. Physically, emotionally, psychologically, financially, materially, socially, lahat na ng di ba? Pinagdaanan niya. No? So ang bigat noon mga magulang at kapatid. No? At ang isa pa pong isang nagbigay sa kanya kasi according po dun sa law, no, kung ati pong babalikan yung law o yung batas ng mga Jews, ng mga Hudyo sa Leviticus chapter 15 verse 25 hanggang 28. Ang sabi po doon, kung ikaw ay merong menstruation na wala sa panahon at patuloy no, na hindi nawawala o sabihin na nating abnormality, no, menorrhea, ikaw ay tinuturing nilang unclean. Ibig sabihin madumi ka. Ganun po yung kanilang culture o yung belief nung panahon na yon, no, sa mga Grego. Makikita po yan sa Leviticus chapter 15 verse 25 hanggang 28, no? Ang anuman kanyang mahigaan, ang anuman kanyang maupuan, at ang anuman ang humawak sa kanya, at ang higit sa lahat, ang anuman kanyang hawakan, ay magiging unclean. Sapagkat siya sa panahon na yon ay unclean. Ngayon ang problema, 12 years. Imagine niyo yun, 12 years socially isolated ka. Ibig sabihin, iwas na iwas ka sa tao. Kasi pag nalaman, kaya nga po nung binabasa ko ito, sabihin na lang sa hirap niya, pwede niya sabihin, Lord Jesus, Son of the Living God, pwede pa paggalingin mo na lang ako. Ano bang karamdaman mo? Dinudugo po ko ng 12 years eh. Siguro yung sa dami ng mga tao doon, biglang nagtakbuhan yan. Bakit? Kasi unclean siya according to law, according to culture, or according beliefs ng mga Hudyo. So di ba, socially isolated ka. Di ba sa mga kababaihan, kapag stressful yung dumadaan ka sa stressful lang yung buhay, iti-text mo yung BFF mo. Di ba? Friends, di ba? Uy, coffee tayo. Ano ibig sabihin nun? Usap tayo. Di ba? Coffee tayo. Coffee. Speaking of coffee, kung magko-coffee kayo doon, kay Sister Karen, 16 ohms from Malabon. Oy, plug yan ha. Karen, baka naman. Di ba? Ibig sabihin, nangangailangan ka ng someone emotionally na makakapagsasabihan mo. Di ba? Kaya lang, dahil ikaw ay isolated, dahil meron kang unclean ka, ibig sabihin, socially, iniiwasan ka. Even sa churches, di parang ganun, yung something na makakapag-encourage sa'yo sa pinagdadaanan mo, wala siyang nakuha. No, kaya iniisip ko paano kaya siya nabuhay? Di ba? Saan siya kukuha ng pang-araw-araw niya? Saan siya titira? Kung nawala na lahat ng mga bagay na ito, ano yung pambibili niyang gamot? Hintayin niya na lang siguro na, di ba, kunin siya ni Lord. Parang ganun na lang ang last. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang pag-asa. Pero, alam niyo po, alam ko lahat yung bawat isa sa atin, lalo na ng pandemic. Di ba? Kapag ikaw, yung bago-bago pa lang yung pandemic, kapag nakaramdam ka pa lang ng sintomas, dahil natatakot ka, dahil meron kang kasamang senior, di ba, meron kang kasamang mga bata, gagawin mo, isolated ka na sa kwarto, doon ka na. Tapos for 14 days, di ka lalabas, di ba? At doon ka lang ng pagkain, gamot, doon ka lang. Kaya lang ang maganda doon, advantage nyo, dahil sa technology. Meron tayong cellphone, meron tayong data mobile, nakikipag-communicate ka, nakaka-attend ka ng worship. Sa Bethel, di ba, nakaka-worship ka, nakikita mo yung message si Pastor, lumalakas ka. Di ba? Yung pangangailangan mong emosyonal, spiritual, ay nakukuha mo because of technology. Kaya lang, sa panahon nila, wala naman technology. Wala pa cellphone. So, isolated siya. So, imagine niyo yung suffering na pinagdaanan ng babaeng ito for 12 years. Yan. So, meron pong 4 akong puntos o stages na pinagdaanan ng babaeng ito during her 12 years na suffering. Number 1 po, ang sabi po doon, ito po yung 4 na stages or hakbang
no? Baitang na kanyang pinagdaanan. Number 1 ay worry. Siyempre, di ba? Pag may abnormality kang nararamdaman, hindi ka mag-aalala. Di ba? Worry. Sino po sa atin sa umagang ito walang alalahanin sa buhay? Taas po ng kamay. Ibig sabihin, lahat tayo nag-worry. Di ba? Di ba, sa mga magulang, di ba, ngayon po ay pasukan. No? Andoon yung bibili natin ng gamit, di ba? Bili natin ng bagong shoes, uniform, transportation, food, allowance, di ba? Ang dami. Tapos pag kinuwenta mo, negative. Ibig sabihin, kulang financially, di ba? Ang hirap. So worry ka na. Worry ka na. Sa mga young professional, yan, yung mga nagtatrabaho. Kasi kailangan balanse tayo, no? Na-experience din ng maraming mga young professional ang ganitong alalahanin. Minsan nga, linggo pa lang eh. Di ba? Pero yung isip mo, nasa trabaho mo na. Di ba? Nag-worship ka kay Lord, di ba? Yung kanta natin kanina, di ba? Ang ganda, worship ka. Pero yung isip mo, the back of your mind, naku, bukas, pasukan na naman. Naku, may naiwan akong trabaho. Stressful tong job na to. Bakit ako napunta dito? Worry, di ba? Kaya nga, alam ng Panginoon no? Alam ng Panginoon yung ating pangangailangan. Sabi sa Matthew verse, yun sa Matthew, verse 11. Teka lang po. So, ang sabi nun, do not worry for tomorrow will worry about its own things. Ibig sabihin, wag mo nang alalahanin ang bukas. Diba? Hayaan mo na ang bukas na mag-alala. Sapat na yung alalahanin mo sa araw na ito. Kaya lang dahil sa advance tayong mag-isip, mga magulang at kapatid, hindi lang yung araw ang iniisip mo yung sa susunod na araw, kundi yung linggo, yung buwan, yung taon. Natawa nga ako yung may isang mga ngaral na nag-uusap ng dalawang magulang, nag-share sila ng kanilang mga dalahin patungkol sa kanilang mga anak na pinag-aaral. Sabi ng isa, bigat na bigat ako. Parang ang hirap, parang hindi ko na kayang pag-college to. Kasi ngayon pa lang, ang taas na ng pamasahe, ng tuition. Di ba? Parang anong edad ko pagdating nung mapag-aaral ko pa kaya to? Di ba? Punong-puno na ng alalahin. Tapos tinanong siya, sister, anong year na ba yung anak? Ito po nakakatawa. Kindergarten. Di ba? Pero di ba sa mga magulang, tama po ba yon? Elementary pa lang. Di mo pa pinagdaan ng elementary, ng high school, hindi man na-enjoy. Nasa kindergarten pa lang. Nursery, iniisip mo college na. Tama po ba yon? Tama po sa mga magulang, mga kabataan. Wala pong ginawa o inisip ang magulang para sa inyong ikasasama. Ang dami pong sinakripisyo niyan para kayo'y pag-aralin. Biro mo yung worry na yun. Kindergarten, inaalala niya college na. Hindi masamang maghanda, di ba? Ito tama yun. Pinaghandaan mo, minsan kumukuha pa ng plan. Tama ba, Jane? Kukuha pa ng educational plan, di ba? Para sa kinabukasan ng anak. Ibig sabihin, ganun ang pagmamahal ng isang mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kabataan, mag-aral kayo. No? Bigay niyo yung the best niyo para hindi masayang yung paghihirap ng mga magulang. Amen? Tama po ba? Di ba? Ganun magmahal ang isang magulang. No? Meron nga akong kakilala Chill-chill lang Yung mga kasama niya, pag-graduate na, parang pa-doctorate na Siya nandun pa lang sa akin, hindi pa makagraduate So sobrang chill niya, okay lang yung mga kasamahan niya, pang-masteral na yung degree, no? Ibig sabihin, sumobra naman yung chill. Di ba? Hindi na di ba? Alam naman natin yun, di ba? Yung biglang magsisigaw, magugulat ka pala, naglalaro ng ML. Di ba? Di ba? Nagsiselfone.
Yan po yung pinagdaanan ng babaeng ito. No? Worry. Pangalawa, fear. Marami pong uri ng pagkatakot. Yung tinatawag po nating mga phobia. No? Ako po ay takot sa heights. No? Pag mataas po, tapos nakikita ko yung baba, nagsishake po ako niyan eh. Meron po akong fear of heights. Ang tawag po dyan, acrophobia. Fear of heights. Meron naman arachnophobia. Takot sa spiders or insect. Meron namang aquaphobia or hydrophobia. Ito yung phobia na takot sa tubig. Naligo po ako kaninang umaga. Aquaphobia. Naligo po ako, no? Hindi po ako takot sa tubig. Ibig sabihin, may mga phobia tayo. Ngayon, ang pinaka-greatest, no, na fear ng bawat isang nilalang, ano po yun? Lagi pong sinasabi ni Pastor dito, sino gusto pusta sa heaven? Taas ang kamay. Amen! Diba? Tapos siglang susunod yung pangalawang question, o sino gustong mauna? Wala nang tumataas ng kamay. Kasi in reality, diba? Ito yung kinakatakutan ng bawat isa eh. Fear of death. O yung appointment natin with the Lord. No? Araming fear, ang daming pagkatakot. No, isa din to sa pinagdaanan ng babaeng to. Kaya nga naubos yung kanyang ari-arian eh. Naibenta niya eh. Dahil sa pagpapagamot, dahil alam niya, natatakot siya. Baka pagdating ng panahon, di ba, ay kunin na siya ni Lord. Di ba? Tapos, number 3, anxiety and depression. Di ba? Lahat tayo nakakaranas niyan. Lalo kapag mayroon ka matinding pinagdaanan patungkol sa iyong health issues, di ba? Minsan, para sa kapanatagan ng iyong pag-iisip, pag mayroon kang abnormalities na nararamdaman, magpapakonsulta ka sa doktor, magkakaroon ng blood test, at pag pangalawang mong punta, babasahin ng doktor, wow, candidate ka for first honor, kasi ang tataas. Ang tataas ng kolesterol, ang tataas ng uric acid, ang tataas ng blood pressure, di ba? Sugar, di ba? Ang tataas. Di ka matatakot. Di ba parang nakapasama ata yung pagpapacheck up ko. Imbis na makabuti, parang lalo akong na-stress. Kasi ang tataas. No, anong gagawin mo ngayon? Ayan na. Gagawa na ang kaaway sa isip mo. Lalala yan. Di ba? Tatakutin ka. Di ba? Andiyan na yung anxiety. May mga gabi na hindi ka makatulog. Naiisip mo yung resulta. Di ba? Ang daming bawal. Kaya lang favorite mo yun. Lalo pag may handaan, may birthday. Di ba? Parang ang hirap nito. No? Di ba? Yun, ang hirap. Alam niyo ako rin yung kaya nga nung nagkasakit si Pastor, ako naunawaan ko siya. Ang hirap, pagdating sa health issues, mga magulang at kapatid, gagawin mo lahat, kahit yung unti-unti mong naiipon, pinakatabi-tabi mo sa bangko, lalabas yan eh. Di ba? Para lang magamot ka. Anxiety, depression comes. Tapos, mayroon pang may magsasabi sa'yo, bro, bakit sobrang payat mo ngayon? Sabi mo, lalo ka ngayon mai stress. Bakit pumapayat ka ngayon? Bakit dati maayos yung katawan mo? Tinggal ko, siyempre ikaw naman in depression, no? Parang ayaw mo nang lumabas. Ayaw mo nang makita yung kakilala mo na magkikita. Imbis na makatulong, parang nade-depress ka pa. Kasi nga may pinagdadaanan ka eh. Yun po, depression, anxiety. No, mga mental disorder po ito. Pero in reality, in life, nararanasan po natin to. Ibang-ibang sitwasyon ang pinagdadaanan nating sa bawat isa narito. Pero ito po yung pinagdaanan ng babaeng ito. Yung kanyang suffering for 12 years. Una, worry. Pangalawa, nag-upgrade. Kaya nga stages eh. Naging fear. Pangalawa, hindi niya na-overcome yung fear.
naging anxiety. Tapos yung anxiety niyo lumalala, naging depression na. Hindi mo na nakita yung kabutihan ng Diyos. Kahit nag-worship ka, pero on the back of your mind, Lord, wala na akong pambili ng maintenance. Last day ko na to. Matatakot ka ngayon kasi wala kang pangbiling maintenance eh. Wala kang pang iinom na gamot, baka mamaya o ano mangyari sa'yo. Diba? Reality. Nagkakaroon ka ng anxiety and depression. Amen? Ngayon, nakita na natin yung pinagdaanan ng babaeng ito. Tignan naman natin yung good side. No? Anong stage, ano naman ang meron o karakter o katangian ng babaeng ito? Amen? Basahin po natin muli sa verse 25. Kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Diba? Alam naman natin yan. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Marami ng doktor ang sumuri sa kanya, naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Diba sa unang verse po natin, ito po yung time kasi nagmi-minister si Jesus sa verse 1 po ng chapter 5 ng Mark, pinalayas niya yung masamang espiritu doon sa lalaki na iyon na sinasapian ng legion, no? Ibig sabihin, marami. Marami pong miracles ginawa ang Panginoon. At nabalitaan niya. Huwag po kayong maalala, sapagkat at magulat, sapagkat nung panahon po na iyon, ay meron na po mga marites. Kaya nga nabalitaan niya. Pero ang good news doon, ang ipinapanalita nila ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Yung mga miracles, no, na nagawa ng ating Panginoon. Kaya nga siksikan eh. Kaya nga maraming tao eh, no. Nagsisiksikan, gustong maabot si Jesus or gusto nila makita yung mga himala. Nakita po natin sa verse 21, ito pong babaeng to ay hindi po siya yung hindi po siya yung intensyon na pagagalingin. Di ba yung anak ni Jairus, yung naghihingalo, yung nangangailangan ng emergency, immediate, na pagpapagaling. Diba? Nabasa po natin yan sa verse 21. Pero ano yung nag-caught ng attention kay Jesus para siya huminto? Number 1, ang katangian ng isang babaeng ito ay meron po siyang faith, pananampalataya. Amen? Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, sa kabila ng kanyang suffering for 12 years, ang nagbigay ng kung bakit nahinto si Jesus dahil sa kanyang pananampalataya. Ang sabi po doon sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, no? When they heard. So ano po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya sa Bible? Sabi po dito sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi naman sinabi, nung nakita niya. Hindi nabalitaan So, narinig niya lang, pero nanampalataya siya sa ginagawa ng Panginoon. Di ba? This is called faith. Faith of declaration. Kasi doon sinabi niya sa isip niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Kristo, ako ay gagaling. Sa Bible, sa English version, undergarments. Ibig sabihin sa mababang parte ng laylayan ng damit ni Kristo. Amen? Ako ay gagaling. Pananampalataya, mga kapatid. Yun ang nagbigay ng atensyon kay Jesus upang huminto siya at bigyan pansin ang babaeng ito. Sapagkat yung isa na babae na anak ni Jairus na nangangailangan ng emergency kasi naghihingalo. Di ba? Nag-caught yung attention ni Jesus. Anong meron ang babaeng ito? Number 1 points. Faith of declaration. Amen. Sinabi niya, mahawakan ko lamang ang daylayan ng damit ni Jesus Christ.
ako ay gagaling. Amen? Purihin po natin ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Yung pananampalataya, yung pagsasabi ng faith of declaration, katiyakan o na mangyayari o inaasahan mo na hindi mo man nakikita, ngunit nagtitiwala ka na mangyayari yun ang nagbigay ng motibasyon o pagkakataon upang si Kristo ay bigyan siya ng oras. Faith. Pangalawang puntos. Faith requires an action. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng aksyon. Sabi sa James o Santiago, chapter 2, verse 17, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Diba? Kay Santiago, kay Hebreo, iba yung pagpapahayag ni Santiago patungkol sa pananampalataya. Sa kanya, ang pananampalataya plus action. Ibig sabihin, pananampalataya may kasamang paggawa. At ito yung ginawa ng babaeng ito. Ang sabi po doon, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus. Ibig sabihin, nag-step up siya. Humakbang siya na may pananampalataya, sinamahan niya ng gawa, nakipagsiksikan Alam natin maraming tao, at yun po yung sasabihin ko sa inyo, ito po yung pinaka-challenging part sa babaeng ito. Bakit? Imagine niyo po, yung babae na dinudugo for 12 years. Amen? Kaya nga sinabi doon, under his garment. Logical po ito, kasi ang sabi po ng mga ibang mamahayag, siya po ay paggapang na lumalapit kay Jesus, sa likuran ni Jesus. Bakit paggapang? Di ba logical, mahina siya? Hinang-hina siya. 12 years ba naman? Continuous, heavy, fountain of blood, lumalabas sa'yo. Meron kang physical na kalakasan para makipagsiksikan sa ganung kadaming tao. Siguro naranasan naman natin yung mga siksikan, yung pilahan, kapag may mga Korean na dumarating. Nauuna tayo, wala pa nagbubuk na tayo. Makita lang yung mga idols natin, di ba? Ibig sabihin, siksikan, pagapang. Yun yung challenging part, mga magulang at kapatid. Yung pananaw niya, yung faith niya, hindi lamang nanatiling pananampalataya, bagkus sinamahan niya ito ng gawa. At yun yung challenging part. Mga magulang at kapatid, dumadaan tayo ngayon sa iba't ibang challenges ng ating buhay. Dumadaan tayo sa iba't ibang storm, bagyo. Dumadaan tayo sa iba't ibang valleys ng ating buhay. Ito'y dinadaanan natin. May reason bakit tayo pinahintulutan ng Panginoon yung mga bagay na yun na pagdaanan natin. Ano yun? Sabi sa Santiago, verse 1 to 2, for the testing of your faith produce perseverance. Ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. Amen? Amen? Alam ko po may mga experience kayo na napagtagumpayan nyo, nakasama ang Diyos na pinagdaanan nyo at sasabihin nyo, Lord, ang buti-buti mo. Di ba pag may another bagyo na dumaan sa buhay mo, sasabihin mo, Lord, napanood ko na to. Ibig sabihin, napagdaanan ko na to. Nung panahon na nga yun, napagtagumpayan ko How much more ito? Kung ikukumpara mo yung laki, mas malaki yung nakaraan kaysa ngayon. Di ba? Ano po yun? Lumalalim ang ating pananampalataya. For the testing of our faith produce perseverance. Nagbubunga ng katatagan, nagiging matibay, nagiging yung ating pundasyon ng ating pananampalataya na anumang bagyo ang dumaan, nananatili tayong nakatayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? Purihin nga po natin yung Panginoon. For the testing of our faith produce perseverance. Mga magulang at kapatid, anong sitwasyon ka meron ngayon? Ako rin po. May mga pinagdaanan din po ako. One time, mga ilang months na po yung nakaraan, na-share ko po to sa worship team. Tanda ko po yun, Wednesday ng umaga, paggising ko po. Wala naman akong something na naramdaman. Pero, ang sakit po ng tuhod ko. Tapos nung chinek ko,
Hindi naman siya namamaga. So, hindi naman mataas yung uric acid ko. Wala naman ako arthritis. Yes, Lord. Kaya lang, pagdating ng Huwebes, pipray ako, Lord. Parang hindi siya gumagaling. Bagkus, lumalala, sumasakit. Pagdating ng Friday, doon na po, iba na po yung panalangin ko. Umiiyak na po ako. Kasi, hindi ko na po siya makaluktot. Hindi po ako makababa ng hagdanan. Buti na lang, nung Friday na yon, may lakad si Jenny, hindi ko siya masusundo. So, parang hindi ko kayang mag-drive. Malamang ma-aksidente ko kasi konting ma-distract siya. Sobra pong sakit. Doon ko naranasan na paggising mo, sasabihin ng utak mo, ay, masakit yung tuhod mo. Igagano mo yung tuhod mo, bago ka magbago ng posisyon. Tapos, akala mo, minsan siyempre sa sarapan na nakatulog mo, akala mo wala kang sakit. Pag gano'n mo, aray, tapos maaalala mo, masakit pala yung tuhod mo, lilipat mo na naman ng gano'n. Ang bigat, sabi ko, Lord, ano kaya to? Pumasok na po yung alalahanin at yung fear. Pagdating po ng Saturday, mas lalo pa pong sumakit. Sa Lompas, walang nangyari. Sabi ko naman to, sign of aging. Sabi ko, Lord, ito po yung heart ko, ito po yung prayer ko nung Saturday na yon. Sabi ko, Lord, gusto ko pong mag-worship. Lord, gusto ko pong sumamba sa inyo. Kaya lang ang problema, paano po ako makakatugtog? Paano po ako makakaakyat sa hagdanan? Hindi ko nga po maitaas mabaluktot yung yung paa ko So kailangan naka-straight lang siyang ganun. Sabi ko pagdating ng Monday, papa-check up na ako. Kasi pag nandiyan si Jenny, hindi ko sinasabi, parang kala mo, yes, di ba? Siyempre ganun, di ba? Pag mga mahal natin, ayaw na nating makakaabala, mag-aalala sila. Di ba? Kumbaga, sa sarili na lang natin. Pero, kunyari lang po yun, pero pag wala na, ang sakit. Di ba? Ang sakit. Ang sakit po, totoo po. Ngayon, ito po yung prayer ko. Lord, nung gabi na yung Saturday, bukas Sunday, mag-worship ako. Kako, paggalingin mo man ako, hindi, sasamba ako. Paggalingin mo man ako, hindi, mag-worship ako. Meron pa ako isang paa, 2 kamay na magagamit ko sa pagtugtog sa'yo. Amen? At kung problema ko yung pagdadrive, Lord, samahan mo ako para hindi kayo maka-aksidente pagpunta dito. At kung problema ko, paakyat, Lord, yung mga kabataan dito, papatulong ako pataas pag-akyat. Hindi, totoo po. Yun po yung aking heart. Sinare ko po dito sa worship team, yung nagdi-devotion po kami. Alam niyo po, Sunday morning, paggising ko po, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Ayoko nang ma-stress. Ayoko nang mag-alala, ayoko nang mag-worry, ayoko nang matakot. Patulugin mo lang ako ngayong gabi na to kasi bukas Sunday sasamba ko Kailangan ko yung lakas, yung energy. Alam niyo po, umaga ko na po napansin. Kasi nung pag-CR ko po ng madaling araw, sa sobra pong sarap ng tulog na binigay ng Diyos, hindi ko na po naalala na meron masakit sa akin. Naalala ko na lang, yung gigising na ako ng umaga kasi magpe-prepare na Pag-unat kong ganun, mga magulang at kapatid, wow, wala na yung sakit. Amen? Although meron pang konti, pero hindi siya kagaya nung Biyernes, Saturday. So, palala ng palala. In-expect ko pagdating ng Sunday nito, malalang malala na to. Kaya pagdating ng Monday, magpapa-check up na ako. Pero ano po, nakita po ng Panginoon yung puso ko, mga magulang at kapatid. Alam niyo po, sinare ko po sa kanila, alam niyo po, nakalakad po ako. Kaya sabi ko, Lord, kumakanta ko, alam kong may magagawa ang Diyos. Bago po ako, nasa CR po ako, naliligo ko. Sabi ko, alam kong may magagawa ang Diyos.
Ano ba yung kasunod? Kung ako magtatapat sa Kanya, maglilingkod, di ba? Service, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. That Sunday, nag-worship ako. Sumamba ako, nilabas ko yung lahat ng drums, anong lakas na papalo ko sa drums. Di ba? At isinare ko to, mga magulang kapatid sa worship team para ma-encourage din sila. Na kapag nandun ka pala sa sitwasyon na yun, may pinagdadaanan ka, lalo na sa iyong health issues, magtiwala ka at sumunod ka sa Panginoon sapagkat alam mo na may magagawa ang Diyos. Amen? May magagawa ang Diyos. Ito yung ginawa ng babae, no? Faith with action, sinamahan niya, nakipagsiksikan siya at sabi pagkapang logical naman dahil hinang-hina siya, mas makakabuti sa kanya kung siya ay pagkapang na mahawakan ay lang ang laylayan ng damit ni Jesus kasi nakadapa siya. Crawling, sabi sa English, crawling. Amen? Kapag ang puso po natin ay tapat, ang ating motibo sa paglilingkod ay tapat, tutugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Amen? May magagawa ang Diyos. Amen? Pangatlo pong puntos. Faith activates God healing power. Ano po sabi doon? Faith, ang pananampalataya, na-activate God's healing power. Basahin po natin sa verse 29. Ang sabi po doon, sa verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdam niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya agad sa mga tao nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo, Panginoon. Bakit po nyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Ibig sabihin sa dami ng tao. Diba? Gusto lahat makalapit kay Jesus. Amen. Ngayon sasabihin mo, sa English version po, sa NIV, sabi ng Panginoon, who touched me? Kaya ang title po natin sa umagang ito Touch of Faith. A touch of faith. Sa Bible po, for your information, lalo po sa English version, kapag ang salita o word or statement ay inuulit or nakasulat ng malaking letter or ito ay nakasulat ng kulay red. Binabasa po kayo nun. Nakakulay red po siya. Kaibahan sa iba na kulay black. Ang ibig sabihin po nun, binibigyan ng diin or emphasis ng author. Nung nagsulat, yung salita o pangungusap na yun. Kaya sabi ni Lord, who touched me? Di ba, who touched me? Sino yung inulit 2 beses? Sabi naman ng mga alagad, teka Lord, siksikan maraming tao Ngayon sasabihin mo sa amin, who touched you? Di ba 2 beses? At sa NIV version, no, yung international version, makikita nyo po yan sa English, i-check nyo po. Kulay pula po yun, nakasulat na who touched me. Ibig sabihin, there is something happen. Di ba? At ano po yun? Faith activates God's healing power. Agad-agad tumigil ang kanyang pagdurugo. At naramdaman niyang magaling ni siya. Imagine mo, for 12 years, dinudugo siya, menorrhagia, no? Ano ba yung sabi natin kanina sa menorrhagia, di ba? Abnormality, heavy, prolonged, and continuous menstruation. Fountain of blood ang lumalabas sa kanya for 12 years. On that day, on that moment, nahawakan niya yung damit ni Jesus Christ, laylayan ng damit, pinagaling siya. There is something na nangyari. Ang yun, yung kanyang pananampalataya, activates God's healing power. Kaya nga,
sabi ni Jesus sa verse 32, subalit patuloy siya na lumingon si Jesus sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Palibasay, alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Dito, wala na siyang magagawa. Kailangan sabihin niya na yung katotohanan na pinagaling siya ni Jesus Christ. Hindi niya lang inelaborate kung ano yung nangyari or maramang sinabi niya. Pero according to culture, di ba, nakita natin kanina sa Leviticus chapter 15, verse 20, na unclean siya. No, madumi. So, lahat ng mga tao na yon na nakasalamuha niya, gumagapang siya, according to culture, ibig sabihin lahat ng mga yon, madumi. Unclean. Kasi nga, madumi siya. Pero ito, nagpatira pa siya, kaya nga siya nanginginig sa takot eh. Nagpatira pa, ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinaggaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Amen. On that day, pinagaling siya ni Jesus. On that day, yung kanyang pagdurugo, yung menorrhea na pinagdaanan niya, pinagaling siya ni Jesus. Isang araw lang kumpara sa 10 taong suffering na pinagdaanan niya. Wala na siyang ari-arian, naubos na lahat, hindi pa siya gumagaling, di ba? Isolated siya dahil according to law, marumi siya. Di ba? On that day, isang araw lang, pinagaling siya ng Panginoon. Because of faith. Activate God's healing power. Amen? Amen. Purihin po, palakpakan po natin ang Panginoon. Kanina po, ang dami pong word na ating napag-aralan patungkol doon sa stages na suffering na pinagdaanan niya. Worry, fear, anxiety, depression. Dito, isang word lang. Ano? Faith. Di ba? Faith lang. Pananampalataya lang. Worry, fear, anxiety, depression, regular na nararamdaman, realidad na nararamdaman natin ng taong ito, ng isang babae na dinudugo, hindi gumagaling, naubos yung kanyang ari-arian. Lahat ng ito, napagdaanan niya. Pero sa isang salita, faith, yun ang nagbigay sa kanya ng kagalingan. Amen? Faith activates God's healing power. Amen? Number 4, faith heals our spiritual sickness. Sabi doon sa verse 37, 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Yung word po na anak, sa English daughter, it means relationship. Di ba? Relationship. So on that moment, on that day, hindi lamang siya pinagaling ng kanyang karamdamang physical, emotional, psychological, financial, material, social, anuman lahat yan. Higit sa lahat, pinagaling siya spiritually ng ating Panginoon. Amen? Nagkaroon siya ng relationship sa ating Panginoon. Tinawag siya, daughter, anak. Pwede naman sabihin, woman. Ngayon, pinagagaling ka na, di ba, gumaling ka na sa iyong karamdaman. Hindi, daughter, anak, and relationship. Pinagaling ang kanyang spiritual na pangangailangan. Amen? Spiritual sickness. Mga magulang at kapatid, ano pong lesson ang makikita natin sa umagang ito? Nakita po natin yung pinagdaanan, sitwasyon ng babaeng ito. Pero isang lang word lamang kumpara sa 4, yun po ay pananampalataya.
Number 1, di ba? Declaration of faith. Number 2, faith requires an action, nangangailangan ng paggawa. Number 3, faith activates God's healing power. Di ba? And number 4, faith heals her spiritual sickness. Mga magulang at kapatid, anong sitwasyon meron ka ngayon? Anong pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon? Hindi ko po alam. Ang Diyos po ang nakakaalam. Nung nakaraan, kakabagyo, di ba? Parang magsisimula uli, nabaha tayo, baha lahat ng gamit, wala lahat. Ang hirap, di ba? Simula uli. Anong sitwasyon? Financial? Material? Spiritual? Di ba? Or sickness, karamdaman, ano man sitwasyon yan? Have faith. Lumapit tayo kay Jesus. Come to Jesus, kagaya ng babaeng ito. Amen? Meron po ko isang patotoo at dito na po ako magtatapos. Sabi ko nga po, lahat po tayo may journey na pinagdaanan. Pero ito po yung isang pinakamabigat na pinagdaanan, hindi lamang ako ng buong pamilya. Tandang-tanda ko po ito, 2017, nandun pa po tayo sa lumang church sa may garahe, sa may Fortaleza. Doon pa po tayo, no? Ate Candy, Nanay Gina, doon pa po tayo. Sunday po noon at ang service pa natin ay 2:00 ng hapon. So ang nakasanayan ko po kasi tuwing worship, sinasilent ko po yung phone ko para wala pong distraction. Iniiwan ko po siya, nag-worship ako, nag-drums ako para wala pong distraction. So natapos po yung praise and worship at yung pag-check ko po ng cellphone ko, ang dami na pong tawag at message ng kapatid ko. Sabi niya, emergency. Lumabas po ako, tinawagan ko po, at ang sabi niya, yung nanay ko po gusto na magpadala sa ospital. Kasi meron siyang bukol. Bandan dito. Malaki po yun, hirap-hirap na po siya. So ako naman, ginawa ko po, emergency. So taxi ako, kuha ako para mabilis, taxi punta kaming ospital. Butit may mga kakilala tayo, may mga kapatiran na sa ospital na yon na-admit kagad yung nanay ko. Kaya lang ito po yung problema for series of tests sa kanya. Tumagal po kami na doon almost magtatatlong buwan. Hindi po na-address yung sakit ng nanay ko. At yung pain, yung pupunta po ko doon, kilala ko po yung nanay ko eh. Di po yung nagsasalita, pero kita mo po sa mata. Bilang anak, di man siya nagsasalita, pero sa mata niya, hirap na siya. Ikaw ba naman yung may bukol? At ito po yung nakakagulat sa series of test po. Ito po yung naging ultrasound. Yung isang kidney po ng nanay ko ay meron pong bato. Na ang tawagin po nila doon, nakalimutan ko na po yung term. Pero ang isang hindi ko makakalimutan yung pinakadulong term. Thorn eh. Hindi siya pangkaraniwang bato. Di po siya pangkaraniwang bato. Doon ko po nalaman. May thorn po siya. So para po siyang sungay ng isang usa na maraming galamay na matutulis, na lumalaki. Yung isang kidney po ng nanay ko ay binalot na po nun. So, ang recommend ng doktor, operahan. Tanggalin. Immediately. At yun po yung pinakamasakit. Kasi at that time, ang nanay ko po ay 76 years old. At physically, kung titignan nyo po, hindi niya po parang kakayanan yun. Kasi hindi po to isang pangkaraniwang operasyon lang na may tatahiin sa'yo dito. Hindi po. Major operation po to. Bibiyakin yung tiyan mo at may kukuning isang parte ng organ mo na gamit natin sa ating, di ba, katawan.
major organ, kidney. Ngayon, para po, kasi nung una po, hindi ko po matanggap. Kinain po ko ng takot. Siyempre, nanay ko yun, di ba? Tapos, 76 years old. Dadaan siya sa ganong procedure. Mga magulang at kapatid, imagine niyo po yun. Ang hirap po. Kinausap ko po yung mga kakilala kong doktor na espesyalista pagdating sa pag-oopera. Pinakita ko po yung mga test, yung ultrasound. Lahat, dalawa po yung mga dalubhasa, sasabihin natin paggawa sa pag-oopera. Pero silang dalawa, iisa ang suggestion. Bro, patanggal mo, pa-opera mo. Yun po yung pinakamasakit. Kasi that time, hindi ko po alam kung kakayanin ng nanay ko or malalampasan niya yung ganong tindi ng operasyon for 76 years old. Amen? So ano pong ginawa ko? Prayer. Lord. Pero kahit nasa church ako, lumipat po kami sa isang ospital. Nasa tulong din po ng kapatid ni Sister Jenny. Bro, lipat mo na. Lipat mo sa ganitong ospital. Kaya lang doon, hindi ka basta-basta pwedeng pupunta ka na lang nang doon, tapos admit ka, hindi pwede yung ganun eh. Kasi natataranta na ako eh, kasi wala naman talaga nangyayari for almost ilang buwan eh. Hindi naman na-address yung tapos pahirap lang, puro antibiotic, puro ganun lang. Siyempre, sa akin parang the more na tumatagal yung panahon, mas lalo kong natatakot kasi ang recommended tanggalin eh, immediately. Para hindi na maapektuhan yung isang kidney. Dalawa lang kidney meron tayo. So to make the story short, ganito, sabihin mo lang yung ganitong pangalan. Siyempre, ako naman, pinangawaan ko yun. Punta kami ng ambulance, tapos sakay kami, lipat na kami. Tapos assist kagad sa akin. Yung unang nag-assist sa akin, tandang-tanda ako kasi sa emergency, daming tao eh. Daming mga nakapila, walang room, hindi ka kasi basta-basta doon. Tapos yung unang nag-assist sa akin, parang staff lang yan eh. Parang nurse staff lang siya, hindi pa siya naka-uniforme. Nung sinabi ko, sir, kasi emergency, dito yung mother, galing kami sa ganitong ospital. So, pwede, andyan ba si Doc, something na gano'n, yung name, sinabi ko, siyempre, kasi wala ka nang naiisip eh, gusto mo na ma-admit yun na. Tapos, wait, sandali, naramdaman ko agad, wait, sabi nung staff, maya-maya, lumalapit sa akin, naka-uniform na. Naka-uniform na pang doktor. Ganito, anong sakit ni, ano ni nanay? Sabi ko, ito, ganito. Tapos, yun po, dumating po yung pag-aaral at dumating po yung mga test. Pinalakas po yung nanay ko ng ilang linggo. Dumating po yung operasyon. Nag-usap-usap po kami magkakapatid. At sinabi ko po, ito sa nanay ko, kasi siya yung ooperahan eh. At ito po yung maganda, no? Nung kausap ko po yung nanay ko. Kasi inisip ko, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Kung ito yung huli namin pag-uusap, gawin mo ng precious. So yung nag-stay na ako noon mula umaga, parang pasayahin ko lang siya. Gawin mo na yung gusto mong gawin. No? Hindi po ako masyadong showy pag yung sa pananalita. Hindi po ako ganun mag-express ng aking nararamdaman sa nanay ko, pero more on action po ako. Hindi po ako yung masyadong, di ba mas maganda yung teamwork, diba? Meron ka ng salita at siyempre gumagawa ka. Diba? So ako po yung ganun po yung aking ginawa sa kanya. Ito po yung sabi ng nanay ko, na ako po ay natauhan. Sabi niya sa akin, may patatawa pa eh. Ayaw mo nun, 2 biyak na yung mangyayari sa akin. Kasi nung una siya ng anak, cesarean, biniyak na, ibig sabihin, cesarean siya. Ngayon, bibiyakin na naman. Nakakuha pa magpatawa ng nanay ko eh, no? may comedy pa eh. Sabi niya, hindi. Sabi niya, handa na ako. At ipag-pray mo lang
pag-pray mo lang na maging maayos, ganito. Nakita ko yung faith ng nanay ko, na ako yung sa back of mind ko, kahit nag-church ako, nag-worship ako kay Lord, pero pagdating ko sa bahay, pagdating ng gabi, galing akong ospital, andun ako sa isang sopa. hindi ako makausap ng maayos, nakatulala, 'di ba? Nagpe-pray, umiiyak sa Lord. Pero yung time na yon, at ito yung message sa akin ng Panginoon eh. Sabi sa akin, tandang-tanda ako eh. After kung tapos na yung pag-usap namin ng nanay niya, gabi na yung ooperahan na siya. May something na nawala sa akin. Yung fear, yung worry, yung lahat ng yun na sinisiksik sa akin ng kaaway. 'Di ba? Para yung pananampalataya ko ay manghina. Alam niyo, nawala lahat ng yun. At nung pag-uwi ko, habang nananalangin ako, sabi sa akin, Lord, magpahinga ka. Rest. Rest, pahinga ka naman. Ilang buwan ka nang, 'di ba? So, ang ginawa ko, sabi ni Lord, nagpahinga ako eh. Tapos ko manalangin, kumain ako, naligo ako, tulog ako. Inop ko yung cellphone ko. Dati hindi, laging naka-on yan eh. Tapos malapit pa sa tabi ng ulunan ko yan. Tapos naka-vibrate pa. Para pag may nag-text emergency, titignan ko kagad yan. Kasi yung isip ko na sa nanay ko eh. Di ba, emergency? Ganun. Noong time na yun, sinabi ni Lord, magpahinga ka. Kumain ako, naligo ako, at tulog ako. Kasi yung bantay doon, yung dalawa kong pamangkin, minsan makulit yan eh. Ang ginawa ko, inop ko yung cellphone ko. Totoo po yan, inop ko po yung cellphone ko. Nagkatiwala ako nun sa lahat, sa Panginoon. Ang lahat. Kinaumagahan po, kasi yung time na yun eh. Gabi na yun, ooperahan na siya. Kinaumagahan po, pagising ko, pagbukas ko ng cellphone, ang dami pong missed call. Ang dami pong text message ng pamangkin ko. Tito, papasok na si Lola sa operating room. Sunod-sunod. Tito, ang ganda, aircon. Tito, yung nagkabit kay Lola, nagsaksak ng anesthesia kay Lola. Parang kaibigan ni Lola eh, tuwan-tuwa kay Lola eh. Tito, yung doktor na mag-o-opera, parang tuwan-tuwa rin kay Lola. Sunod-sunod. Tapos yung huling nabasa ko, Tito, tapos na pong operahan si Lola. Nagpapahinga na po siya. Sabi ko, Lord, thank you. Successful yung operation. Agad-agad, naligo ko, punta ako doon. At pagdating ko, binigay sa akin yung nasa garapon. Kikita mo yun eh. Yung tinanggal. Sabi ko, ito yung nasa loob ng nanay ko. Meron pang dugo-dugo. No? Totoo. Tapos hindi siya pangkaraniwang stone. Hindi. Totoo, may sungay-sungay siya, ganun na matitigas na makapal. Ganito po katatabayan, no? Na ganun. Pinutol-putol na lang nila. Sabi ko, ito yung nasa kidney ng nanay ko. On that day, nagpuri ako sa Panginoon. Successful. Amen? Praise God. No? Ang buti ng Diyos. Sabi ko, Lord, tunay na makapangyarihan ka. Magtitiwala lamang kami sa inyo. Ngayon, but wait, there's more. Meron pa. Ano yun? Siyempre, yung bill. Di ba? Reality yun eh. Di ba? Halos ilang buwan kami doon. Hindi ka naman basta-basta makakalabas kapag bagong opera ka. Magpapalakas ka pa, tatahiin ka pa kasi yung gamit ngayon, stapler na lang. Hindi katulad dati. Ngayon, stapler na lang sa kanya. Yung tapos, ako po'y aminado, mahina po ako sa math. By numbers, hindi po ako. Pero lahat po ng math, formula ng math, naisip ko na, multiplication, addition, di ba? Isa lang alam ko dun eh. Ano po yun? Subtraction, yung minus. Sabi ko, ay, may 12% discount, senior. Di ba? Tapos anong kwenta ko pa rin? Hindi ko pa rin masolve yung problem. Kasi ang malaki. Kasi yung bayad ng doktor, yung tinatawag na professional fee sa isang dalubhasa na nag-opera, ang laki na niyan. Iba pa yung bayad sa nagsaksak ng anesthesia. Iba pa yung bayad sa araw-araw niyong bill. Sa biyaya naman ng Diyos, maganda yung na kwarto
na napunta ng nanay ko, 4 lang sila doon, tapos centralized aircon, may tagalinis, tapos meron kang privacy, may higaan yung bantay, merong kortina. Sabi ko, Lord, ang buti mo, no? Sabi ko, yung provision, yung lahat ng pangangailangan. Eto na po. Nag-text po sa akin yung pamangking ko. Lalabas na po si Lola bukas. Pinapatawag ka na ng doktor. Siyempre, alam na natin yon, di ba? Sabi ko, Lord, isa lang alam ko talaga sa math formula Lalo, itong ngayong ano yun? Cannot be borrowed from. Kahit anong solusyon mo, hindi ko manghiram. No? Cannot be borrowed from one. Borrow one from, kanino ka manghihiram? Kasi ang laki nga Aga po ko doon, sabi ko, Lord, pinagaling mo na yung mami ko okay na yung opera niya doon nga, hindi mo kami pinabayaan. Bahala ka na, Lord. Punta ako doon, tapos, sabi ng mga nurse station, Mrs. Latisa, sige sir, punta na po kayo sa billing station. Billing station. Sabi ko, patay na, ito na po. Nung nasa billing station po ako doon, kay Mrs. Latisa po, sandali lang sir Nakikita ko yung bill. Sabi ko, para ang haba. Sabi ko, parang malaki-laki to. Mga ganun, siyempre lahat ng bills doon, yung babayaran, di ba, nakalista na doon, kung ano yung ginawa, procedure. Ito po, nung sinisilip ko po, parang medyo nababali. Nasisinok-sinok ako sa dami, no? Sabi niya, ito po yung binigay sa akin yung pinakapapel. Alam niyo po, yung time na yun, 2017, alam niyo po kung magkano yung inabot. Nung lahat ng procedure, lahat ng ginawa sa mother ko. Kulang-kulang 127,000. Kulang-kulang 130. Pero pa po din yung mga gastos-gastos na gano'n. Nung nakita ko po yung total, 127,000. Sabi ko, Lord, hindi ko nabasa yung bandang ilalim. Sabi ko, nagtanong ako doon sa babae. Sabi ko, hindi ko, pwede pa explain yung ba to? Pinaka-total. Hindi, sir. Wala ka na pong babayaran. 0. Sabi ko, hindi ko nakita yung 0. Ba't yung nakita ko yung 120? Pinagaling na yung nanay ko. Tapos ngayon, bill, 0. That is faith. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung time na yon, 2017, 127,000. Magkano na yon? Di po ba? Ngayon, sa biyaya po ng Panginoon, last June 24, 2024, nag-celebrate po ang nanay ko ng 84 years old. Amen? Napakabuti ng Diyos. At yung unang-unang dumalaw sa nanay ko, Sunday pa yun, Monday yung birthday niya, June 24. Unang-unang dumalaw sa nanay ko at nagdala ng regalo para sa kanya, yung 2 kong pamangkin na kasama niya mula pagpasok ng ospital hanggang pag-uwi. Ngayon, nagugulat ako sa kanila. Bakit? Binless sila ng Lord. Meron na silang kakayanan, no? Dating meron na silang kakayanan, mamasyal, kung saan-saan nila gustuhin. Ibig sabihin, binless sila ng Lord. Dahil ginawa nila yung respect, yung honor nila sa kanilang lola. Kaya mga kabataan, honor. Honor mo yung mga magulang mo. Lola mo. Lolo mo. Walang inisip yan na ikasasama nyo. Puro kabutihan, isakripisyo para sa inyo. Ngayon nagugulat ako sa mga post nila. No? Nakatira na sila sa isang kondo. Parang gano'n sabi ko. Baka naman. Nung Christmas, sila yung unang
nagbigay, kasi meron po kaming salo-salo pag Christmas sa nanay ko po. Nagpadala lechon. Sabi ko, wow. Sabi ko, ibig sabihin, binasi na ng Lord. Diba? Ano po mga magulang at kapatid, yung po yung isang pinagdaanan ko na hanggang ngayon, hindi ko po ito makakalimutan. Paano po kumilos ang Diyos sa buhay? Sa buhay namin, sa buhay ng nanay ko. Ngayon, 84 years old, may pagkakataon siya pabibili ng gamot niya sa Mercury. Di ba? Siya yung sabi ko, baka hindi. Basta, ganito, may kasama siya, ganun. Ang buti po ng Lord. 76 years old that time, nung inopera ng nanay ko, ngayon, 84 years old. Pinahaba pa ng Diyos ang buhay ng nanay ko. Yung operation na yun, yung mga pinagdaanan na yun, may mga nakausap pa ako mananampalataya, sabi niya, bro, ganyan na ganyan yung nangyari sa nanay ko eh. Sa tatay ko eh, na-operan din, pero after 4 years, namatay din eh. Sabi ko, di ibig ko sabihin, 4 years lang tatagal ng nanay ko. Hindi natin hawak kapag ang Diyos ang kumilos. Amen? Di ba? Imposible sa tao, ngunit sa Diyos, walang imposible. Kagaya ng pinagdaanan ng babaeng ito, for 12 years, mga magulang at kapatid, meron kang abnormalities sa iyong katawan na dinudugo ka, wala ka ng ari-arian na ubos ng lahat. And yet, yung turing pa sa iyo na inaasa mo makakatulong sa iyo emotionally, tinuturing ka pang unclean according sa law, sa culture. Saan ka lalagay? Baksak ka na nga eh. Wala ka na nga matakbuhan eh. Pero ang Diyos ang kumilos. On that day, di ba pinagaling ang babaeng ito? Amen. Purihin po ang Diyos, purihin po ang Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat sapagkat alam namin ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at totoo. Ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay may kapangyarihan na gumawa ng mga impossible things, Panginoon, na sa mata ng tao, Panginoon, ay imposible, ngunit sa iyo'y walang imposible. Salamat po, Panginoon, pinaparanas mo sa amin ang mga pinagdadaanan ito ng journey lamang ng aming buhay. Sinabi mo, Panginoon, na nandito kami sa mundong ito, daranas kami ng iba't ibang kapighatian, suliranin, ngunit sa kapighatian na stage namin, journey namin yon, nakikita namin, Panginoon, kung paano mo kami, Panginoon, hinahawakan, O Diyos. At sa paghawak mo na yon, Panginoon, hindi mo kami binibitawan, O Lord. Akala namin dati, Panginoon, na kapag kami nakahawak sa iyo, Panginoon, kami ay secured na. Ngunit nagkakamali po. Sapagkat kami ang nakahawak sa iyo, may posibilidad, Panginoon, na kami makabitiw. Ngunit kung ikaw ang hahawak sa amin, Panginoon, siguradong hindi mo kami bibitawan, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mong Diyos. Makapangyarihan kang Diyos. Tunay kang mabuti, Panginoon. Susupply ka sa lahat ng aming mga pangangailangan. Nagpapagaling ka, gumagawa ka ng mga miracles, Panginoon. Lord, kung kami patuloy na magtitiwala sa iyo, kung kami ay patuloy na susunod sa iyo, kung kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon, hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Salamat. Karapat dapat ka nga lamang bigyan ng mga papuri at pagsamba. Karapat dapat ka nga lamang namin itaas ang iyong kadakilaan. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang lahat ay tanging sa iyo lamang na papuri at pagsamba, na ito lang tanging magagawa namin bilang iyong mga anak, Panginoon. O Lord God, salamat, Panginoon.